Hello and welcome ulit sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng mocha roll. And here are the following ingredients. Meron tayong cake flour, eggs, sugar, evaporated milk. Kailangan yung evaporated milk, warm siya. Oil, baking powder, baking soda, cocoa powder, coffee powder, salt, at gagamit din tayo ng vanilla extra. Kung wala kayong vanilla extra, katulad ko, gagamit ako ng vanilla powder. Para sa ating frosting or icing, meron tayong butter, margarine, icing sugar, warm evaporated milk. Pinagsama ko na dito yung cocoa powder at coffee powder. So, ang lahat ng ingredients at exact measurements, makikita nyo ang link sa description box. Paki-check na lang. So, ang ating first step, mag-line lang tayo ng baking tray. Ang size nito is 12 by 16 by 1 inch. At magpe-preheat na rin tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Ang ating next step, yung ating liquid ingredients, pagsamasamahin lang natin. Yung ating warm evaporated milk. So, para madaling matunaw yung ating coffee. So, isasama ko dito yung coffee para matunaw. Tunawin lang natin. Ito, tunaw na yung ating coffee. So, isasama na natin yung oil dito. Itong oil, pwedeng corn oil or vegetable oil. So, kung anong available sa inyo. So, this one is ready. Isa-set aside lang natin. So, next natin gagawin, itong ating dry ingredients, pagsama-samahin na natin. So, isi-sift muna natin para maganda ang texture ng ating cake. So, isi-sift lang natin to. Ito yung ating cake flour. Yung ating salt. Baking powder. Baking soda. So, yan. At yung ating cocoa powder. Then, haluin lang natin to. After mixing, we'll set this aside. So, mag-proceed tayo sa ating next step. Itong ating eggs, isama na natin yung sugar. And then, ibibit natin to for a minute on a low speed. Low speed, i-increase natin to high speed for 3 minutes. Pagka ganitong nag-double na or umalsa na yung ating egg and sugar mixture, so balik uli natin sa low speed at dahan-dahan natin i-add yung ating dry ingredients. Maybe mga 8 to 10 seconds lang. Bit. So, pagkatapos natin ma-mix yung ating dry ingredients, i-scrape lang natin yung sides para makuha yung mga dumikit doon. And then, i-fold in natin yung ating liquid ingredients into 3 portion. So, yan. Dahan-dahan lang. Fold. Cut and fold. So, make sure not to overmix this. Hindi, babaksak yung ating cake. So, puro cut and fold lang ginagawa ko. Ito na yung ating last portion. Cut and fold. Hanggang maging even ang ating kulay ng ating butter. Yan. Even na yung kulay ng ating butter. So, ready na natin to i-transfer sa ating baking tray. Ayan. Transfer na natin yung ating butter.
dito sa ating baking tray. So, make sure na even siya. Even lang natin dyan. Sagad natin. Ayan. Evenly spread na. So, pwede na natin itong i-bake on a preheated oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit for 12 to 15 minutes. So, habang hinihintay natin yung cake, gawin na natin yung ating icing. So, itong warm evaporated milk, pagsamahin na natin yung cocoa powder at saka coffee. Again, anuhin lang natin to, tunawin lang natin. Kaya warm para mas madali siyang matunaw. So, continue lang natin to hanggang matunaw natin lahat. Okay, tunaw na yung ating coffee and cocoa powder. So, iset aside lang natin. Dito sa ating mixing bowl, ilagay na natin yung margarine. And then, iki-cream lang natin to. Then, i-add na natin yung ating butter. So, again, i-cream lang natin to. Kailangan yung butter at saka margarine, room temperature lang. So, pag ganyang cream na, sama na natin yung ating icing powder o icing sugar. So, ito, dahan-dahan lang kasi mapupulbusan kayo. So, ang gagawin ko, i-scrape ko muna. Scrape ko muna siya. Para nakadikit na dun sa butter. Ayan, tapos gamitan na natin uli ng hand mixer. Para hindi masyado tumalsik yung icing sugar natin. Mas maganda, di ba? So, continue lang natin to hanggang ma-mix natin lahat ng icing sugar. So, once in a while, scrape lang natin yung sides at saka yung bottom para dun sa mga dumikit. And slowly, add na natin yung ating evaporated milk and mixture. Continue lang natin yung paghalo hanggang maging well mixed na. So, ayan. Well mixed na yung ating icing. So, we'll set this aside. So, after 15 minutes of baking, eto na ang ating sponge o yung ating cake. So, after a few minutes na nag-settle yung ating cake, so iti-transfer ko siya sa cooling rack para mas madali siyang lumamig. So, malamig na yung ating cake. So, magdust dito sa ating parchment paper o baking paper, magdust lang tayo ng sugar. And ta-transfer lang natin yung cake dito. So, yung cake, ayan. Tanggalin na natin yung ating parchment paper. Okay. So, yung sides, tinanggalan ko na ng yung matigas. So, balik rin natin to. Alright. Then, mag-spread na tayo ng ating icing dito sa ating cake. So, all over. So, half lang. Kasi yung other half sa outer, ano natin ilalagay. Outer cake.
Ayan, tapos ko nang lagyan ng icing. So, yung dulo ng parchment paper, yun ang ipambibilog natin. Yes, roll. And then, another roll. Yan. So, transfer na natin to sa isang tray. Yan. Transfer natin dito sa ating serving tray. Then, pwede na natin siyang lagyan ng icing. So, continue lang natin to hanggang malagyan natin lahat. Ayan. So, kung gusto niyo lagyan ng design, medyo kuha lang kayo ng maliit na spatula. So, ikot-ikot lang. So, pwede din as an optional ingredients, pwede kayong mag-sprinkle ng chocolate chips dito or chocolate flakes. So, ganun lang. Ikot-ikot lang para may konting arte lang yung ating icing dito sa sides. So, ito na ang ating masarap na mocha roll. So, recipe ito from a Goldilocks book na nabili ko sa Philippines. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, makita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!